Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, ar-rusulu wa risalat, ang mga sugo at ang kanilang mga mensahe. At tinatalakay pa rin natin yung esma. Nung nakaraan, natalakay natin yung mga ibinibintang ng mga Hudyo sa mga propeta. Katulad ng ibinintang kay Harun alayhis salam na siya raw di umano yung nagpatayo ng gintong baka. Gayun din, yung tungkol kay Lut alayhis salam na nabuntis niya yung dalawa niyang anak. At iba pang mga katulad nito. At ganyan din meron din sa Bagong Tipan. Sa itong mga bagay na ito ay hindi natin pinaniniwalaan dahil malinaw sa atin ang esma, alhamdulillah, na pagdating sa mga kasulatan na hawak ng Ahlul Kitab, singit lang natin kasi nabanggit natin yung mga paniniwala ng mga Hudyo at mga Kristiyano o mga pinaniniwalaan nilang mga ginawa ng mga propeta na walang katotohanan. May hadith, so sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung wahadithu an bani Israila wala haraj. Magkwento kayo tungkol sa angkan ng Israel at walang problema. Walang problema. At ang tinutukoy na mga pwede nating ikwento o mababanggit, kasama doon yung mga kasulatan nila, yung Old Testament saka yung New Testament, at yung mga paniniwala nila sa pangkalahatan. Kasi ang mga Kristiyano sa totoo lang, napakarami nilang iba-ibang mga sekta at iba-ibang kanilang paniniwala. Kahit ang simbahang Katoliko, sabihin natin 100 years ago, sa simbahang Katoliko ngayon, marami na ring nagbago. Maraming nagbago sa kanilang mga tradisyon. At syempre, meron pang iba't ibang mga paniniwala, ang iba't ibang mga Katoliko sa iba't ibang mga bansa. Na nabanggit natin nung nakaraan, di ba, sa Pilipinas, merong pasyon na walang ganito sa ibang mga bansa. At halimbawa, yung mga tradisyon sa senakulo, yung nagpapapako sa krus, dito lang sa Pilipinas yun. Wala sa ibang bansa. O maaaring meron sa ibang lugar, pero hindi kasing lalim ng pagpapahalaga meron ang mga Katoliko dito kung ihahambing sa iba. So yun yung tinutukoy. So pwedeng mag-quote mula sa Biblia katulad ng ginawa dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar. Okay? Pwede mag-quote para linawin, hindi para gawing batayan na tama ang Islam kasi sinabi ni Mateo, sinabi ni Lucas, sinabi ni Juan, hindi yon. Ang batayan ng pagiging tama ng Islam, ang Quran at ang Hadith, hindi yung Biblia. So doon sa wahadithu an bani Israel, magbanggit kayo sa pinahintulutan, pero hindi sinabi na gawin ninyong pangunahing batayan. Kasi nga, alam natin, ang Old Testament o kahit yung Torah na hawak ng mga Hudyo sa panahon natin ngayon, yung unang 5 libro ng Old Testament, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, at Numbers, hindi na yun ang original na Torah. At mas lalo naman yung Bagong Tipan, hindi yan ang Injil ni Isa alayhis salam. So hindi yun hindi siya pangunahing mga batayan na kakabisaduhin natin yung bersikulo o kung ano nung gagawin natin. Walang ganong katuroan sa Islam. Actually, nakakahiya. Ang dami mong bersikulo kabisado sa Bible, di mo ma-recite ng maayos yung Fatiha at iba't iba pang mga surah. Nakakahiya yun. Hindi bayani ang tawag dun. Hindi bayani ang tawag sa ganun. Yun ang gusto nilang palabasin.
na parang kakulangan sa iyo bilang daiya, bilang mangangaral ng Islam kapag hindi ka nagbabanggit ng talata ng Biblia sa iyong da'wa. Hindi, baligtad. Sila ang nakakahiya. Yan ang problema sa status quo na tinatawag, yung sistema. Porque yan yung sistema, yan yung mga inabutan ng mga nagmumuslim, yun na rin yung tinatanggap nila. Hindi tayo tatanggap lang ng kung ano yung inabutan natin. Ang panghahawakan natin ay ang katotohanan, inshallah. Kahit wala tayong kasama, kahit mag-isa lang tayo. Bawa kayo, nagsasalita ako dito, ayun yung maniwala sa sinasabi ko, mas gusto niyo yung Mateo, Lucas, bahala kayo sa buhay niyo. Wala akong pakialam sa inyo. Basta sinasabi ko yung tama, inshallah. So dito, nababanggit nga yung mga ibinibintang ng mga Hudyo at mga Kristiyano at pinaniniwalaan natin na hindi totoo ang mga ito dahil sa esma. Ang esma, ito yung pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta at mga sugo mula sa mga kasalanan. Pero ililinawin pa natin inshallah yung isa pang usapin dito. Pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga propeta at mga sugo ay mapangalagaan mula sa mga kasalanan at meron lang pagkakaiba ng pananaw kung pareho ba silang pinangangalagaan mula sa malalaking kasalanan at maliliit na kasalanan. Kung malalaking kasalanan, obviously, pinangalagaan sila rito ni Allah. Kasi malalaking kasalanan, yun ay magiging kapintasan sa kanilang katauhan at magiging kapintasan din sa kanilang mensahe. Kaya walang propeta ang sinungaling, unang-una syempre. Walang propeta na chismoso, walang propeta na nangangalunya, walang propeta na umiinom ng alak, lahat sila ay matutuwid sa kanilang mga ugali at kahit sa kanilang mga pisikal na mga anyo. Ngayon nagkakaroon lang ng talakayan o iba-ibang pananaw ang mga scholar kung kasama rin ba rito yung maliliit na mga kasalanan. Kasama ba rito yung maliliit na mga kasalanan? So halimbawa katulad yung mga white lies na binanggit ni Ibrahim alayhis salam, di ba sa buong buhay niya, nababanggit sa hadith, 3 beses siya na nagsinungaling, na sinabi niya may sakit siya para hindi siya makasama doon sa piyesta. Nung nabasag yung mga rebulto, binasag niya yung mga rebulto, sinabi niya yung tanungin nila yung pinakamalaki, dahil yun ang may gawa. So yun ay pagsisinungaling na may tuturing. Ibig sabihin ba nun, hindi pinangalagaan ni Allah si Ibrahim alayhis salam sa pagsisinungaling? Gayon din si Musa alayhis salam. Si Musa alayhis salam nakapatay. So, si Musa alayhis salam ba ay hindi pinangalagaan ni Allah? So, itong mga ito, sa esma, bago natin talakayin ito, sa pangkalahatan, pinahintulutan ni Allah ang mga propeta na makagawa ng pagkakamali. Dahil sa hikmah o karunungan ni Allah. Na meron siyang bagay na tutuparin sa pamagitan ng nangyari na yon. Nakatulad ng aya na lagi nating nababanggit, liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Sa lahat ng bagay na itinakda ni Allah, lahat ng yun ay pinahintulutan niyang mangyari para maipatupad ang isang bagay na naitakda na. Okay? So, halimbawa niyan, si Musa alayhis salam, nakapatay siya, tumakas siya, at doon siya naging propeta. Kumbaga, bahagi yon ng mga naitakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang pagkakapatay ay hikmah ni Allah. Pero hindi natin sinasabi na mamamatay tao si Musa alayhis salam dahil sa esma o sa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganoon din kay Ibrahim alayhis salam. So, ngayon, inshallah, ang pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta at mga sugo mula sa maliliit na mga kasalanan. Al-ismatu minas sagair. So, nabanggit ko kanina, doon sa pangalaga ni Allah sa kanila mula sa malalaking kasalanan, sigurado yun. Pero doon sa maliliit na kasalanan, paano sila pinangangalagaan ni Allah mula rito? So, sinasabi, ذهب أكثر علماء الإسلام
ila anna al-anbiya'a laysu ma'sumina minas sagair. So mas marami daw sa mga scholar ay may pananaw na ang esma ni Allah ay doon lang sa malalaking kasalanan. At pinahintulutan ni Allah ang mga propeta na makagawa ng maliliit na kasalanan. So makagawa sila ng maliit na kasalanan pero hindi ibig sabihin na hindi sila pinangalagaan ni Allah. Yun nga, liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. O depende sa sitwasyon. Okay? Ang pagpatay malaking kasalanan pero yun ay pinahintulutan ni Allah na mangyari kay Musa alayhis salam. Ang pagsisinungaling ay malaking kasalanan kung tutuusin. Pero kung ito ay white lie, katulad ng dun sa sitwasyon ni Ibrahim alayhis salam, nagiging maliit na kasalanan yun, pero pinahintulutan niya ni Allah na mangyari. Dahil meron siyang gustong matupad sa pamagitan ng mga bagay na yun. Sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-qawlu bi anna al-anbiya'a ma'sumuna min al-kaba'iri duna as-sagairi huwa qawlu aktsari ulama'il Islam. Ang pananaw ng mga propeta ay pinangangalagaan laban sa malalaking mga kasalanan at hindi sa maliliit na mga kasalanan. Ito ang paniniwala ng mas marami sa mga pantas ng Islam. O jami'ut tawaif at ng iba pang mga sekta. Nabanggit pala natin ito nung nakaraan. Ngayon nga, bagaman binabanggit dito ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah na ganito rin ang paniniwala ng iba pang mga sekta, katulad ng Sufi, Asy'ariyah, hindi ito ibig sabihin na nagiging tama sila. Sinabi niya lang dito, okay? Sinabi niya lang na may ganon din silang pananaw. Hatta innahu qawlu akthar ahli ilm, hanggang sa pwede na nga nating masabi na ito nga ang sinasabi ng mas maraming scholar. At masabi rin natin itong rajeh. Ano ibig sabihin ng rajeh? Ha? Rajeh, mas matibay o mas popular na pananaw sa isang bagay na mayroong iba't ibang pananaw ang mga scholar. Kama dzakara Abul Hasan al-Amadi anna hadha qawlu akthar al-Asy'ariyah. So sinasabi ni Abul Hasan al-Amadi na ito rin ang pananaw ng mga Asy'ariyah. Okay? Wa huwa aidan qawlu aktsari ahli tafsir wal hadith wal fuqaha. At ito rin ang pananaw ng mga nagpapaliwanag ng Quran, ang mufassirun, ang mga nangungulekta ng hadith at ang mga fuqaha. Bal lam yankul anis salafi wal a'immati was sahaba wat tabi'ina wat tabi'ihim illa ma yuwafiqu hadal qawl. Pagkus walang nababanggit mula sa naunang henerasyon ng mga Muslim, mula sa mga imam. Ang tinutukoy dito na imam nga, yung apat na imam, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad. Ganyan nga yung mga sahaba, syempre tabi'in at yung mga tabi'ut tabi'in. Lahat sila ay naniniwala o ang karamihan sa kanila ay naniniwala na ang proteksyon ni Allah ay para sa malalaking kasalanan at pinahintulutan niya na ang mga propeta ay makakagawa ng maliliit na mga kasalanan. وقد استدل جماهير العلماء على دعواهم بأدلتين. So ito yung mga batayan na binanggit ng mga scholar. So meron ditong tinukoy na 5 dalil na sa pamagitan nito ay mapagtitibay natin na ang mga propeta ay pinangangalagaan ni Allah sa malalaking mga kasalanan pero pinahintulutan sila makagawa ng maliliit na mga kasalanan. Una, maksiyati Adam biaklihi minasyajarati allati nahahu Allahu ta'ala anil akli minha. Ang unang batayan na sinabi nila ang pagsuway ni Adam alayhis salam mula sa pagbabawal sa kanya ni Allah na kumain mula doon sa puno. So si Adam alayhis salam ay sumuway kay Allah. Si Adam alayhis salam ay sumuway kay Allah. So doon sa ayah, Surah Taha, ito ay nandoon sa Surah Taha, 121 o 116 hanggang 121. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Nang sinabi namin sa mga anghel, magpatira pa kayong lahat kay Adan, nagpatira pa sila, liban na lang kay Satanas na tumanggi.
Pero syempre alam natin si Satanas, hindi siya anghel. Kasama lang siya ng mga anghel sa pagkakataon na ito. Okay? Pero hindi siya anghel. Si Satanas ay engkanto. فَقُلْنَا يَا آدَمَ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. O Adan, ito ay kaaway mo at kaaway ng iyong asawa, kaya huwag na dudulutin niya na kayo ay mapalayas mula sa paraiso dahil kayo ay maghihirap. Inna laka alla tajua fiha wala ta'ra. Dito sa paraiso, ikaw ay hindi magugutom at hindi ka mauhubaran. Wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. At ikaw dito sa paraiso ay hindi mauuhaw at ikaw ay hindi may initan. At sinabi ni Allah, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Binulungan daw siya ni Satanas. Si Adan ang direktang binulungan ni Satanas. Sa Bible, si Eva. Kaya mayroong idiom ng kinagat ni Adan ang mansanas ni Eva, na ang ibig sabihin ng idiom, alam niyo yung idiom, yung parang matalinghaga o hindi direktang paraan ng pagsasalita, na meron itong iba pang kahulugan, liban pa sa literal na kahulugan nito. Okay? Yung idiom, kinagat ni Adan ang mansanas ni Eva, kumbaga, merong babae na nagdulot na mapahamak ang isang lalaki. Yun yung dahilan. Pero dito, si Adan talaga yung kausap ni Satanas. Si Adan talaga ang kausap ni Satanas. Hindi katulad dun sa version ng mga Kristiyano na si Eva daw ang kinausap. Na dahil dito, yung matatalinong barbero, nakuha nila yung tafsir na si Satanas pala daw, sabi nila, ang kauna-unahang bading. Kasi, nang nilapitan ni Satanas si Eva, at kinain ni Eva, yung sabi nila mansanas, palalayasin ni Allah si Eva sa paraiso at masusolo na ni Satanas si Adan. So yun yung sinasabi nila. Pero dito nga si Adan ang kausap talaga ni Satanas. So sinabi ni Satanas, O Adan, ituturo ko ba sa iyo ang isang puno na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan at kaharian na hindi maglalaho. So napakaganda ng offer ni Satanas. Pero sa totoo lang, nababalaan na sila ni Allah, si Adan at si Eva, laban kay Satanas. Pero yun nga, subhanallah, ang ganitong ginagawa ni Satanas ay nangyayari pa rin sa tao. Okay? Alam ng tao, mali yung isang bagay, alam ng tao, kasalanan, pero ginagawa pa rin niya. Kasi ang tao ay merong nafs, meron siyang kaluluwa, at sinabi nga doon sa surah 2 Yusuf, Inna nafsa la'ammaratun bisu, tunay na ang sarili daw ng tao ay naguutos palagi sa kanya ng kasamaan o kasalanan. Kasi nga, madalas ang mga pagnanasa ng tao ay naghahangad ng bagay na masarap pero ipinagbabawal. Faakala minha, at silang dalawa daw ay kumain mula rito. So dito nyo ma-appreciate talaga yung, di ba sa Arabic merong plural, merong singular, merong dual, at saka plural. Merong mufrad, singular, muthanna, dual, at jam', plural. So dito sa mga aya na katulad nito, dahil dual yung binabanggit mo, thanna, nalalaman natin sa konteksto nito ng tinukoy talaga ay parehong sina Adan at Eva. Okay? Dalawa lang sila. Kasi kung halimbawang sa English, di ba sa translation, translate natin ito sa English o sa Tagalog, faakala minha, kumain sila mula rito. Isipin natin sila. Ano yun? Kumain din si Adan, kumain din si Satanas kasama nila. Pero dito, ang tinukoy, dalawa lang talaga sila.
So, ang maisip natin talaga ay sina Adan at Eva na hinangad ni Satanas na linlangin. Faakala minha, fabadat lahuma sawatuhuma. At lumitaw sa kanilang dalawa ang kanilang masiselang bahagi ng katawan. Yung sawa, di ba may aura? Yung aura ng babae, yung buong katawan niya, pwedeng makita yung mukha at kamay. Yung aura ng lalaki, yung pusod hanggang tuhod. At kung sasala, dapat matatakpan yung balikat niya. Sabi ng ibang scholar, kahit isang balikat lang. Kaya nga sa ihram, sa Hajj, dapat kung magsasala ka, habang ikaw ay nasa ihram, kailangan matakpan yung balikat ng lalaki. Yun yung aura, na dapat matatakpan at hindi makikita ng mga tao sa pangkalahatan. Yung sawa, ito na yung mismong maselang bahagi ng katawan. Okay? Yung ari ng lalaki, babae, yung puwet niya, yun ay sawa na tinatawag. Na dahil doon sa pagkain nilang dalawa, ay lumitaw sa kanilang dalawa yung awareness o pagkakabatid na sila pala ay walang damit doon sa paraiso. Na sila pala ay walang damit doon sa paraiso. Na dito, kumbaga, dati wala silang, ano yung tawag doon, malisya sa paraiso. Nung nakain nila yung prutas, sila ay nagkaroon ng awareness. Kaya yung ibang mga kuffar, yung tawag nila dun sa puno na yun na mula roon ay kumain si Adan at Eva ay Tree of Wisdom daw. Kasi nagkaroon daw sila ng wisdom. Nalaman nila na sila ay nakahubad pala. Pero hindi yung Tree of Wisdom. Walang binanggit sa Quran kung anong klaseng ang puno yun eh. Basta sinabi, puno. Hindi sinabi, yun ay mansanas, yun ay ganito, ganyan. So yung mga yun ay paniniwala ng mga kuffar at hindi natin tinatangkilik sa Islam. At dahil naging aware sila sa kanilang pagiging hubad, watafika yaksifani alihima min warakil jannah. Pagkatapos ito ay binalot nilang kanilang mga sarili sa pamagitan ng mga dahon sa paraiso. So yung mga dahon doon sa paraiso, ipinambalot nila sa kanilang katawan, ginawa nilang damit. Okay? Siyempre, hindi na binanggit anong dahon yun. Anahaw ba yun o ano? Dahon ng santan. Hindi na binanggit. Basta pinantakip nila sa kanilang katawan. Wa asa Adamu rabbahu fagawa. Sinuway ni Adan ang kanyang Panginoon at siya ay naligaw. At siya ay naligaw. Nandito sa dulo ng aya, binanggit ni Allah, wa asa Adamu rabbahu fagawa. Sinuway ni Adan ang kanyang Panginoon at siya ay naligaw. So ibig sabihin, pinahintulutan talaga ni Allah na ang mga propeta ay maaring nagkakasala. Maaring nagkakasala. At katulad ng binanggit ko tungkol kay Musa alayhis salam, maari pang minsan malaking kasalanan yung magagawa ng propeta. Pagpatay kay Musa alayhis salam. O dito kay Adam alayhis salam, maari nating masabi, malaking kasalanan talaga ito. Kasi ang sinuway niya kay Allah, yung pangunahing utos sa kanila ni Eva na huwag maniniwala kay Satanas at huwag lalapit doon sa puno na inutusan naman sila ni Satanas o binulungan naman sila ni Satanas na kumain mula rito. So dito, malinaw ang aya na si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi na si Adan ay sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ayatu fi gayatil wuduhi wad dalala alal murad faqad sarahat bi isyani Adamu rabbahu. Malinaw sa aya na ito ang batayan na sinuway ni Adam alayhis salam ang kanyang Panginoon. So ito ay patunay na nagkakasala ang mga propeta.
Ngayon, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nababanggit sa mga ayat, mga hadith, yung tungkol doon sa isa sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, o khusal, yung special na biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatawad na ang kanyang mga kasalanan na nauna niyang nagawa at mga kasalanan na magagawa pa lang niya. Okay? Pinatawad na ni Allah. Yun din actually ay batayan na nagkakasala. Nagkakamali rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad din nito. Katulad din dito sa nangyari kay Adam alaihi salam. Katulad din dito nang sumuway si Adam alaihi salam. Actually, meron pang natitira na 4 na mga pagkakataon na sumuway ang propeta kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kunin na lang natin muna itong pangalawa. Tapos yung natitirang 3, inshallah, next week na natin kunin, inshallah. So ngayon yung tungkol naman kay Nuh alayhi salam. So si Nuh alayhi salam, ang naging kasalanan niya, da'a rabbahu fi ibnihil kafir. Nanalangin si Nuh alayhi salam para sa anak niya na kafir. Nanalangin siya. At doon sa Quran, doon sa Surah Hud, chapter 11, verse 45, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. O Panginoon ko, tunay ng aking anak ay kabilang sa aking pamilya. Ang iyong pangako ay totoo at ikaw ang pinaka makatarungan sa mga hukom. Sinabi ito ni Nuh alayhi salam matapos na malunod yung kanyang anak. Yung umakyat ng bundok. Yun, di ba? Hindi sumama sa kanila. Yung sinabi ni Nuh alayhi salam, irkam ma'na, sumakay ka sa barko kasama namin, pero sinabi nung anak niya, magtatago ako sa ibabaw ng bundok na mag-iingat sa akin mula sa tubig. Pero namatay pa rin siya, nalunod siya doon kasi umabot doon yung tubig. At yun nga, falamahu rabbuhu ala maqalatihi hadi. Pinagalitan siya ng kanyang Panginoon dahil sa sinabi niya na ito. Wa alamahu annahu laysa min ahlihi, at itinuro ni Allah sa kanya na ang anak niya ay hindi kabilang sa kanyang pamilya. Wa anna hada minhu amalun ghayra salih, at ang ginawa ng kanyang anak ay hindi mabuting gawain. O mariring mga hulugan, yung ginawa mismo ni Nuh alayhi salam ay hindi mabuting gawain. Kasi parang namimiloso po siya kay Allah. Alam niyang kafir yung anak niya, tapos parang pinipilit pa niya si Allah na iligtas yung anak niya o tanggapin yung anak niya. So nga sinabi ni Allah, qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Sa kasunod na aya yun ha. O Nuh, siya ay hindi kabilang sa iyong pamilya. Innahu amalun ghayru salih, ang gawain niya ay hindi matuwid. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Huwag mo akong tatanungin tungkol sa bagay na wala kang nalalaman tungkol dito. Inni aiduka an takuna minal jahilin. Ako ay nagbababala sa iyo na ikaw ay maaring mapabilang sa mga mangmang. At pagkatapos ito, nanalangin si Nuh alayhi salam, humingi siya ng tawad kay Allah. Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Panginoon ko, nagpapakup ako sa iyo na ako ay magtatanong sa iyo ng bagay na hindi ko nalalaman. O hihiling pala, hindi magtatanong. Kasi pareho sila sa Arabic eh. O Panginoon, ako ay nagpapakup sa iyo na ako ay hihiling sa iyo ng bagay na hindi ko nalalaman. Sa konteksto dito, pakaisipin ng kambal, bawal pala magtanong ng hindi nalalaman. O bawal humingi ng hindi nalalaman. Ang ibig sabihin dito, kumbaga, pinagbawalan si Nuh alayhi salam na humiling doon tungkol sa isang bagay na
wala siyang nalalaman, ibig sabihin na pinangungunahan niya si Allah subhanahu wa ta'ala sa hukom. Okay, yun ang ibig sabihin dito. Wala kang nalalaman dyan, si Allah ang may kaalaman dyan, kaya wag kang magsasalita tungkol dyan, wag mong pangihimasukan yan. Wag mong pangihimasukan, yun ang magandang paraphrase. Wag mong pangihimasukan ang bagay na wala kang nalalaman. Yun yung, kumbaga pagpapadali, inshallah, sa konteksto ng aya na ito. Wa illa tagfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Kung hindi mo ako patatawarin at kahabagan, ako'y magiging kabilang sa mga khasirin, sa mga talunan, sa mga lugi. Khasir, fa'il din yun, di ba? Ano kaya yung root word ng khasir? Kasaraw, di ba? O yan, ganyan. Di ba? O, hindi lang kayo pangparok. Inshallah. Wal ayatu sarihatun fi kauni ma waqa'a minhu kana dhanban yahtaju ila magfirah. Ang aya na ito ay malinaw na tumutukoy na ang nangyari. Ang ginawa ni Nuh alayhi salam ay kasalanan at nangangailangan ng kapatawaran ni Allah. Dahil sa sinabi niya, wa illa tagfirli wa tarhamni. Kung hindi mo ko patatawarin at kahahabagan. So inaamin ni Nuh alayhi salam na siya ay nagkasala. Kaya ibig sabihin, totoo siyang nagkasala. At doon sa unang aya, yung binanggit natin kanina kay Adan, nilinaw ni Allah, binigyang diin pa na sumuway si Adam alayhi salam kay Allah. Sa sunod, sa next week, matatalakay natin si Musa alayhi salam yung tungkol sa pagkakapatay niya. Ganon din si Dawud alayhi salam, nung siya ay naghatol, bago pa man niya narinig yung isa pang panig. At panglima, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung yung mga pagkakamali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinama ni Allah, siyempre ang mga ito ay nababanggit sa Quran upang mapagkunan natin ng leksyon ng aral, inshallah. So tutuloy natin ito next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.